Hello guys, syempre good morning dyan at good evening rito. Ito, pag-usapan natin, ang nasa likod ko guys ay ang sulat, no? Ang letter ni Congressman Chel Jokno kay Jermin, kay Congressman Luistro na siyang chairperson ng Committee on Justice na nag-handle ng impeachment ni Inday Sayad. At dalawa sa mga nilalaman nito ang napakaimportante at napakagandang bagay, no, na haharapin ni Inday Sayad sa impeachment. Okay, una, nakasaad rito, guys, ang pag-request ni Congressman Chel Jokno na isubpwena na at i-produce, no, ang SALN ni Inday Sayad. Pag hindi ako nagkakamali guys, ang SALN ni Inday Sayad parang naghahawak yata nito ombudsman, ano? So, pag hindi ombudsman, DOJ ba? Hindi, parang ombudsman yata. So, yan. Pinapasubpena na. So, ipuproduce ito ang SALN. At ang pangalawa guys, na napakaganda, ay ito. Sinabihan rin dito na isubpena na rin ang AMLAC about sa records ng bank records itong si Inday Sayad dahil nga in relation dito sa mga SALN. Tatlo pala, no? SALN. At ang pangatlo, ano pa nga ba? Di ang request na under custody na muna temporary while the proceeding is ongoing, under custody muna ng Congress, no? Ng House of Representatives itong si Caramil Madriaga. Kaya lang syempre kailangan itong mga mag-request pa sa court, palagay ko may mga procedures, pero posible naman 'yon, hindi imposible 'yon. Sapagkat kung natatandaan nga ninyo, 'di ba? Si Guban nga naka-attend 'di ba, sa hearing, 'di ba? So pwede 'yon. Mangyari na makaka-attend talaga itong si Madriaga. So, ang tatlong bagay na ito ay kinatatarantahan ngayon ni Inday Sayad. At eto pa, ang sabi ng ating puting kabayo, no? Bukod sa tatlong ito, pero ang balita ngayon, ang sabi ng ating puting kabayo, mukhang secured na. More than 200 na ang paperma para sa para sa impeachment ni Sayad. Sa articles of impeachment. What the heck? So sabi siguro ni Pulong, ang galit na nun, sayang ang 1.2 billion. Sayang yung 22 na ibinayad kasi aakyat at magiging articles of impeachment. Sa ngayon pa lang, kahit hindi pa nagaganap, hindi pa naghihiring o hindi pa nagsisimula ang paglalapag ng ebidensya dito para sa impeachment ni Sayad, no? Ako talagang kampante na, no? Marami na ang kampante dahil sa mga naglabasan ng mga balita na nga at nagsumingaw, no? At mukhang guaranteed na more than 200 na ang talagang paperma sa articles of impeachment ni Sayad. Ibig sabihin, diretso na ito sa Senado. Pero ang tanong, paano daw ba kung sakali nga naman na hindi sagutin ni Sayad sapagkat ang ika-10 days ay sa 16. So 16 tapos hanggang 19 ibabalik sa kanya. So 19, 22 hanggang 22. So matatapos yung procedures, no? So April talaga magsisimula dahil merong holiday break para sa 'di ba? Sa anong tawag sa Easter, 'di ba? So, 'yun. So April na, pero ibig kong sabihin, guys, ay ganito. Ang tanong, paano kung si Inday Sayad hindi nila sagutin, no? Ibig sabihin lang pag hindi sinagot, di wini-waive na ni Sayad yung kanyang karapatan na mapakinggan ang kanyang side. Pero regardless, hindi niya man yan sagutin, dediretso ang hearing. Ilalapag pa rin ang mga ebidensya at magdedire-diretso ang hearing na yan. Kung hindi man siya mag-submit ng kanyang sagot at hindi siya umattend, dedire-diretso yan. Kaya lang mas mabilis na ngayon.
mas winave na niya at hindi na niya binigyan ng kanyang sarili ng karapatan at kumbaga winave na niya yung kanyang karapatan na mapakinggan. Kay sa part naman ni Inday Sayad, siguro ang iniisip niya, ganun din naman aakyat din naman niya sa Senado. Di doon na lang ako sa Senado magpaliwanag. In which guys, may point naman. May point si Sayad kung ganun ang gagawin niya. Sigurado naman kasi wala na siyang kaduda-duda dahil talagang lalabas itong mga ebidensya na ito at talagang siguradong aakyat ang articles of impeachment sa Senado. Ngayon, ang pag-asa ni Sayad ay nasa Senado. Ang pag-asa niya ay ang mabula-bola niya ang mga nasa Senado at doon maipagtanggol pa siya ng kanyang mga kaalyado. Ang makasayad black, yung mga amoy tae doon. Yung mga senador na basura na pinangungunahan ng mga senador na maipagtanggol pa siya. Ang tanong, kakayanin kaya ng mga ito ang public pressure? Kapag lumabas na ang mga ebidensya, lumabas na ang lahat ng mga dokumentong ito na ipapuproduce ng Kongreso. Alalahanin natin ipuproduce at ipapaproduce talaga ito ng Kongreso kasi ang Congress ang siyang magiging prosecution team ng impeachment ni Sayad. So, kailangan nila ng malakas na ebidensyang panlaban sapagkat sila ang magiging prosecution pagdating sa trial sa Senate. So, magbubuo itong Committee on Justice, magbubuo ito ng panel nila, sarili prosecution panel, kagaya nung nakaraan, di ba? So, kaya talagang ipuproduce nila mga ito para tumibay ang ebidensya laban kay Inday Sayad at para maging mas malakas ang articles of impeachment na isasampa nila. So ngayon, si Sayad sigurado na. Wala nang kaduda-duda. Ang sabi nga ng puting kabayo, 200 plus na raw. Nagmo-monitor pala sila ron. Na what the heck? Minomonitor nila. Ibig sabihin, iniisa-isa, chinecheck lang. Itong congressman na ito, lakalaban yan. Itong congressman na ito, nakatanggap ito. Walang iya. Pag ito, bumaliktad. So, abangan natin sapagkat hindi sigurado kung sasagot pero nagpe-prepare. Sabi ng puting kabayo, busy daw naman yung mga abogado at nagpe-prepare ng sagot. Ang tanong lang dyan, baka si Inday Sayad mag-isip na sabi, hindi, wag na sagutin yan. Total, aakyat rin naman sa Senado. Doon na lang sa Senado. Pwede rin naman yon. Kaya lang, hindi na kayang pigilan ni Sayad talagang ipapaproduce nitong Committee on Justice ang mga ito. Salin niya, ang bank records niya, pati manggagaling sa AMLAC, ipuproduce ito even ng mga bangko. At higit sa lahat, si Ramil Madriaga, ang testimonya niya ay lalo pa niyang papagtitibayin, Pag-under oath siya sa harap mismo ng Committee on Justice. So si Inday Sayad, tuliro talaga to. So maganda-ganda ito. So wala na lusot si Sayad Umattend siya o sa hindi, mag-resign siya o sa hindi, walang pakialam. Pero tulad ng sinabi ko, wag niyong asahang magre-resign yan. Hindi magre-resign yan. Tandaan ninyo hindi magre-resign yan. Matakaw sa kapangyarihan yan. Tsaka kung mag-resign man siya, alam naman yan at magtutuloy-tuloy ang impeachment hearing, magtutuloy-tuloy ang trial at ganun din Ba't nga naman siya magre-resign? Diba? Kung di siya mag-resign, baka may pag-asa pa siyang sa sobrang kapal nitong mga alagad niya na mga senator at mga makasayad black, diba? Baka magtagumpay pa siya. Yun ay baka. Ang tanong, kaya nila ang public pressure, okay? So, yun lang muna. Sa mga bobong didilisya at may sayad na ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!